when we were in Boracay 2 months ago, may pinuntahan kaming restaurant. It's called Kolay Mangyan. And one of their specialties is bulasing. O, diba? Bulasing. Bulalo and sinigang. Ang sarap. Para siyang yung kansi ng mga Ilonggo. But the difference is, ito, kumpleto talaga sa sahog. May gulay din. Actually ko, ano yung gulay ng bulalo and sinigang, nandun din sa bulasing. So today, I'm going to buy bulalo kasi magluluto ako niyan. Pabiling 3 kilos ng bulalo or beef shank. Ayan. So piliin mo yung maganda, yung malaman na shank. Ito oh. Ayan. And tignan natin kung may tinda dito mga gulay or if magpapabili na lang ako sa palengke. Let's see. Ayan, so palambutin na natin yung ating biniling bulalo. So ang pagluluto nito, para lang nagluluto ka ng bulalo but you're going to put a souring agent para nandun yung flavors ng sinigang. So ito lang, tubig into my pressure cooker. Ayan, walang huhusga ha. So gagamit ako ng pressure cooker ngayon dahil baka gutom na ang mga kakain. And then ilalagay ko na yung ating biniling bulalo. Hinugasan po namin ito. More water. Tapos let's put pounded garlic. Bay leaves, whole black peppercorn, and onions. And para malasa na itong iyong bulasing, lagyan natin ng patis. Ngayon pa lang, teka, bumara na ang aking... Just a splash of patis. You can also put rock salt if you want. So ayan, you're going to bring it to a boil. Ipe-pressure cook mo yan for around 45 minutes or until malambot na yung iyong beef shank or the bulalo. And then after that, isi-season na natin yan, final seasoning, titimplahan natin ng pangsinigang. Okay, so isasara ko na ang pressure cooker and then balikan natin yan. Hindi ko siya masarap. Nagpapanggap akong hindi nagamit ng pressure cooker. Teka, hindi ko talaga siya masarap. Parang kailangan, ayan, may araw naman pala kasi, may araw. Bakit hindi ako makaintindi? So, 45 minutes, timer natin. But remember, when using the pressure cooker, the timer starts kapag ka nagsimula ng yung naririnig mong, ibig sabihin nun, kumukulo na yung kanyang loob. So, gawin ko ng 50 kasi kung halimbawang mag-CCR ka, sabihin mo ng 5 minutes yung bago so, 50 minutes. Balikan natin pag malambot na. I don't want to overcook my bulalo or my shank. So what I'm going to do, aalisin ko siya dito from my bracing liquid and nag-prepare ako ng Chef RV All-Purpose Pot. Na umunlad na po kami ngayon. Available na po sa Shopee. So ilalagay ko po sa comment section ang link para i-click nyo lang yan. O in fairness ha, hindi humiwalay ang utak. Buti pa ang bulalo. Talagang ginagamit ang utak. Dahil hindi basta-bastang humihiwalay. Ilalagay ko to dito kasi dito ko po iluluto sa aking bracing liquid yung corn. And I don't want my bulalo to get overcooked. I'm going to show you kasi gusto natin na medyo bongga style tong ating bulasing. Tatanggalin ko na din to. Meron ako dito
small trash bowl. And if you want more sabaw, pwede mo naman dagdagan to ng tubig. Oy, and by the way ha, kailangan mong takpan to para hindi ma-dry yung iyong shank. Okay. And here, meron ako dito nung sampalok na binili ko sa Batangas City, sa palengke. Papakuluan ko lang siyang ganyan so I can produce tamarind juice or tamarind puree. Mga 2 bilog lang ang kailangan ko dyan. Just have to bring it to a boil. So, papakuluan ko lang to hanggang makuha yung extract and then sasalain ko siya papunta dito. Itong ating corn, pwede ko na siyang pakuluan dito. Mabilis lang yan, 5 to 10 minutes. And yung mga kagulayan, i-blanch ko na din pa isa-isa dito sa ano natin. Lalagay ko na nga itong sili kasi para umanghang-anghang na yan. Yung corn na lang, ihihiwalay ko na lang mamaya. Ang souring agent po nito, nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Kung taga Visayas ka, you can use batuan. Okay, so next, I'm blanching my cabbage. Papakita ko sa inyo mamaya how to set this up. I-plate natin na talagang bonggang-bongga yung bulasing. And then ito, pag humiwalay na yung mga buto, ayan o, ready na yan. Ayan, because I don't want my cabbage overcooked. And then now I blanch my sitaw. Matagal-tagal to. Hanguin ang sitaw. Medyo matigas-tigas pa siya pero we let carry over cooking do its job. So ngayon, ito, meron akong sabaw ng bulalo. Kung nagbago yung isip mo, sinabi ng asawa mo sa'yo, ay, huwag mo nang gawin bulasing yan, bulalo na lang. O edi, sundin mo kung anong gusto mo, di ba? Huwag mo sundin ang suggestion ng asawa mo. Joke lang. But, seriously, pwedeng tumigil ka na ngayon and you have your bulalo. But if you want bulasing, teka, if you want bulasing, salain mo to sa isang bowl muna kasi you want to be careful. Baka mamaya may sumamang buto ng sampalok. And then this one, di pa tapos yan ha. Ipe-press mo pa yan kasi yung mga flavors, meron pa yan. Okay, hindi pa natatapos dyan. Pwede yung pambantuan to ng tubig. Pero, titikman ko po muna to kasi ayaw mo naman na maging maasim siya. Oh my God. Konting asim pa. Kasi nung tinikman ko siya, parang mas nangingibabaw yung bulalo. Eh dapat walang nangingibabaw. Pantay dapat. Now bring it to a boil and we're going to do any final seasoning na kailangan nating gawin dito. So, papakuluin ko to. And then, bago ko mag-final seasoning, teka, lilinisin ko muna itong sabaw. Para yung mahihilig humigop ng sabaw, hindi masamid. Tikman ko nga kung anong kailangan kong i-adjust. Matabang. Salt and some fish sauce. Okay, pakuluin natin.
And kung hindi ka pa din nakukontento sa lasa, ako nakukulangan lang ako sa linamnam. Dagdagan ko ng konting beef bouillon paste. Mga 1 tablespoon. Para lang mas luminamnam siya. Kasi tanggapin po natin ang katotohanan. When you cook it in the pressure cooker, hindi siya ganun kalinamnam kasi nga minamadali mo. Whereas, when you slow cook it, mas talagang lumalabas yung flavors ng karne. Pero again, wala naman pong masama sa paggamit ng pressure cooker. Eh kung pine-pressure ka na ng pamilya mo, gutom na, di ba? Ayan, perfect. And pag kumulo ito, I'm going to plate it now. So, to serve it, gusto ko siyang pabonggahin, family style. I have here my all-purpose pot na pinipreheat ko low flame. Mahinang apoy lang. And as you can see, mainit pa yung ating mga meats or bulalo. The reason why pinipreheat ko yung all-purpose pot is para po manatiling maginit. O corn. O, diba? Ngayon pa lang bongga na. Ibubuhos mo na lang yan. Bongga yung effect. Parang sizzling. O, diba? And I'm very proud to tell you na itong all-purpose pot po, kahit patayin mo na yung apoy, it retains heat. So, hindi ka mapapahiya sa mga pakakainin mo. Hindi nila sasabihin, oy, parang lumamig na yung bulasing. Diba? So, yung sili, pwede ko kasing chop-chopin yung sili, but some people, baka ayaw nila ng maanghang. So, iiwan ko na lang siyang buong ganyan. O, maglagay tayo ng 5 pieces kasi daw, kailangan odd number. O, diba? Hindi ba nakaka-proud yung bulasing yung yan? O, nalimutan ko pala itong siling pang sigang. Baka po magtampo yung mga, yan ang hinahanap sa sinigang. O, diba? Nalimutan ko po, pero inilalagay ko na ngayon. Nalimutan, pero hindi kinaligtaan. Charot. Presenting bulasing. Okay, itong bulalugaw kasi, it's more of ulam. Pero syempre, pwede ding soup. Diba? 2-in-1 talaga. So, kung gusto mo soup, dito ka na kumuha. Sarap. You get the sour notes ng sinigang and the linamnam. Alam mo yon yung meatiness ng bulalo. Oh my gosh. Ito yung sausawan, pwede mong pigaan yan ng kung gusto mo lang na may sausawan. Kahit hilahin ko lang yan. Sabawan natin. Tikman muna natin ang sabaw with the rice. It's perfect. Now the meat with the rice. Good. Medyo magatil na part lang yung nakuha kong yun, pero sarap pa din. Although aaminin ko, parang kailangan pa ng mga 10 minutes na pakulo ng aking bulalo. Pwede ko pa naman ibalik yun doon. Malambot na siya, pero hindi siya yung pag ginanong ko, natatanggal, ganun ang gusto ko. So, ang gagawin ko, pagkatapos kong isubo ito, magpapaalam ako sa inyo at palalambutin ko pa siya ng 10 more minutes. So, dagdagan mo pa. Feeling ko kasi yung natikman ko kanina,
Ito yon oh. Manipis. So, itong manipis na to, ganito yung gusto ko. So, yung makakapal, ibabalik ko. I'm going to see you all soon. Gumawa ka na ng bulasing and don't forget, i-check mo yung ating all-purpose pot online.